Inaasahang matatapos sa bukas ang Commission on Elections sa pagsuyod sa Statement of Contribution and Expenditures o SOSE, kaugnay sa mga government contractor na nag-donate sa mga kumandidato ng eleksyon 2022. Ayon sa COMELEC, nasa 26 na silang nakitang kontratista na nag-donate sa mga kandidato. May unang balita si Mark Salazar. Magdadalawang buwan ang hinihintay ng COMELEC ang sagot ng Department of Public Works and Highways o DPWH kung nangontrata ba sa gobyerno ang 54 na kontratistang nag-donate umano sa mga kandidato noong eleksyon 2022. Kung oo, violation ito ng Omnibus Election Code at papangalanan sila agad ng COMELEC at kakasuhan. Siyempre, kaakibat nito yung aming pag-i-issue ng show cause orders para sa kanila, kasama na rin yung mga kandidato na maaaring nakinabang. Pero ngayon pa lang, may 26 na kontratista na silang nakitang nag-donate sa mga kandidato. Kabilang sa 4 na nanalong senador, 2 natalong senador, 6 na kumandidato sa pagka-district congressman at 2 kumandidatong party list. Batayan sa mga Statement of Contribution and Expenditures o yung SOSE o yung tala ng mga kontribusyon na tanggap at ginastos ng mga kumandidato nitong eleksyon 2025. Hindi pa pinapangalanan ng mga nakatanggap ng donasyon mula sa mga kontratista. Sapagkat hindi pa naman tapos yung ating pangangalap ng mga iba pang impormasyon doon sa SOSE. Pero number 2, ilalahad naman po namin ang lahat ng yan basta magkaroon ng confirmation lang ang ating pong DPWH. Inaasahang matatapos ang pagsuyod sa lahat ng SOSE sa Biyernes. Hinihingan pa namin ng bagong pahayag ang DPWH. Pero ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, noong isang linggo, chinecheck na nila ang record ng mga contractors na ibinigay ng COMELEC. Agad-aniyan nilang babalikan ng COMELEC kung tapos na sila. Kabilang din sa mga iimbestigahan ng COMELEC ang donasyon ng mga minahan sa mga kandidato na bawal din sa batas. After po kasi ng national and local elections ng 2025, yung contractors ay pupuntahan namin ang mga mining companies naman, kasama na rin po yung mga may franchise o prangkisa mula sa gobyerno. Yan po kasi ay mga prohibited din o pinagbabawal magbigay ng donasyon sa mga kandidato. Bago matapos ang linggong ito, ay inaasahan ding maglalabas ng resolusyon ng COMELEC sa issue ng umano'y campaign contribution ng government contractor kay Senador Chis Escudero noong 2022. Hindi aniya makikialam si COMELEC Chairman George Garcia sa issue. Ako'y nagsilbi bilang abogado ng naturang buting senador and therefore minamarapat ko na kahit yung magtanong man lang. Ito ang unang balita. Mark Salazar para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.